A suicide bomber affiliated with ISIS detonated himself at Mar Elias Church in Damascus, killing at least 25 people. Tragedy has struck this ancient Christian community once again. Just days ago, an armed jihadist opened fire and detonated a suicide vest. Sa video na ito, inimbitahan kitang sandaling huminto, huminga at makinig. Isang balitang parang kumikirot sa puso ang ating pagninilayan. Isang nakamamatay na pagsabog sa isang simbahan sa Damasco. 25 buhay ang nawala at 52 ang sugatan. Hindi lang ito bilang sa balita. Bawat numero ay may pangalan, may pamilya, may pangarap at may kwento. At sa gitna ng ganitong trahedya, marami ang nagtatanong, nasaan ang Diyos? Bakit niya hinayaan ito? Kung pinapanood mo ito ngayon, malamang hindi ka man direktang apektado ng pangyayaring iyon. Ramdam mo pa rin ang bigat. Baka may sarili ka ring pinagdaraanan, hindi man pagsabog, pero pighati, pagkalugi, pag-iwan o pagkamatay ng mahal sa buhay. Kaya habang pinag-uusapan natin ang trahedya sa Damasco, ang totoo, pag-uusapan din natin ang mga sugat sa sarili nating puso. Ito ay hindi para manakot o maghasik ng galit, kundi para magdala ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Isipin mo ang isang ordinaryong araw ng linggo. May mga taong maagang gumising, nagbihis, nagdala ng kanilang mga anak, lolo't lola, kaibigan para sumamba sa Diyos. May choir na nag-iensayo, mga kabataan na nagkukwentuhan, mga matatandang tahimik na nagdarasal. Isang lugar na dapat pinakamaligtas, bahay-sambahan, at sa isang iglap, isang malakas na pagsabog, sigawan, takbuhan, pagkalito. Hindi natin kailangang isa-isahin ang mga detalyeng iyon para maunawaan na napakasakit, napakanakakatakot at napakalungkot ng nangyari. Kapag may ganitong balita, mabilis tayong mag-click, mag-scroll, mag-share. Pero hihingin ko sa iyo ngayon, huwag ka munang tumingin sa screen bilang simpleng tagapanood. Subukan mong makita sila bilang kapatid sa pananampalataya, bilang kapwa-tao. May batang hindi na makakauwi sa magulang. May magulang na hindi na makikita ang anak may asawang biglang nabalo. May matandang hindi na magigising muli mula sa panalangin. At sa lahat ng iyon parang umuukit ang tanong sa hangin, Panginoon, nasaan ka? Hindi madali sagutin ang tanong na iyan at kung minsan, nakakadagdag pa sa bigat kapag may mga taong magmamadaling magsabi ng may dahilan ng lahat na parang simpleng piraso lang ng puzzle ang buhay ng mga taong nawala. Totoo, may plano ang Diyos, ngunit hindi niya minamaliit ang sakit ng tao. Sa katunayan, si Jesus mismo ang nagsabi na hindi magiging madali ang buhay dito sa mundo. Sa isang talata sa Biblia, ipinaalala pa niya na sa mundong ito, may kapighatian tayo, pero sa Kanya may kapayapaan dahil tinalo na niya ang sanlibutan. Juan versikulo 16, talata 33. Ang simbahan sa Damasco na iyon ay larawan ng maraming simbahan sa mundo na nakararanas ng pag-uusig at karahasan. Hindi lang ito usapin ng relihiyon, kundi usapin ng kasamaan laban sa kabutihan, ng poot laban sa pag-ibig, ng kadiliman laban sa liwanag. Minsan, parang ang lakas-lakas ng kadiliman. Parang panalo ang kasamaan, pero kahit kailan, hindi nawawala ang presensya ng Diyos sa gitna ng lahat. Ang sabi nga sa isang talata, malapit ang Panginoon sa mga pusong wasak at tinutulungan niya ang mga espiritong durog. Awit, versikulo 34, talata 18. Ibig sabihin, habang may umiiyak sa loob ng gumuho o winasak na simbahan, habang may nakayakap sa malamig na bangko, habang may nag-aalala kung buhay pa ba ang kanilang mahal sa buhay, naroroon ang Diyos. Hindi siya malayo, hindi siya bingi, hindi siya manhid. Oo, hindi natin maiintindihan lahat,
pero hindi ibig sabihin wala siyang pakialam. Kapag hindi natin maipaliwanag ang bakit, pwede pa rin tayong kumapit sa kung sino ang Diyos na kasama natin sa pag-iyak. Isipin natin ang isang binatang nagngangalang Karim. Halimbawa lang, maaga siyang nagpunta sa simbahan kasama ang nakakababatang kapatid at ang kanilang ina. Umaawit sila, nakikinig sa sermon, tahimik na nagdarasal. Isang saglit lang, naglaho ang lahat sa isang putok at usok. Pagmulat niya, wala na ang kapatid sa tabi niya. Ang ina niyang kanina lamang ay nakatungo sa panalangin. Ngayon ay hindi na sumasagot sa tawag niya. Hindi na natin kailangang ilarawan ng detalyado ang mga sugat para ma-imagine ang bigat na iyon. Sapat ng sabihin, nagising siyang ibang tao na binasag ng trahedya, binago ng sakit. Sa ganitong mga sandali, pwedeng mangyari ang dalawang bagay sa puso ni Karim at marahil pati sa puso natin kapag dumadaan sa matinding pagsubok. Una, pwedeng tuluyang talikuran ang Diyos, sabihing, kung mabuti ka, bakit mo hinayaan ito? Pwede siyang matuyo, kumunot sa loob, mabalot ng galit at pagkamuhi sa lahat, lalo na sa mga gumawa ng karumal-dumal na atake. Ikalawa, pwede naman niyang piliing kumapit ng mas mahigpit, iyak ng iyak, tanong ng tanong, pero hindi bibitaw sa Panginoon na tanging sandigan niya. At dito pumapasok ang napakahalagang katotohanan sa salita ng Diyos. May talata na nagsasabing ginagawa ng Diyos na magtulungan ang lahat ng bagay para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Roma versikulo 8 talata 28. Pansinin mo, hindi sinasabi roon na lahat ng bagay ay mabuti, kundi ginagawa niyang magtulungan ang lahat ng bagay para sa ikabubuti. Iba iyon. Hindi mabuti ang pambobomba. Hindi kalooban ng Diyos ang kasamaan. Pero may kapangyarihan siyang magsanib ng mga piraso ng ating basag na buhay at bumuo ng panibagong larawan na puno pa rin ng pag-asa. Baka sabihin mo, paano magiging mabuti ang ganitong trahedya? May mga namatay na, may mga buhay na winasak na. Anong kabutihan ang pwedeng lumabas dito? Magandang tanong iyan at hindi natin kailangang piliting sagutin ng mabilisan. Minsan, ang sagot ni Lord ay hindi agad dumarating sa isip. Una muna siyang dumarating sa puso bilang kaaliwan. Sabi nga sa isang talata, inaaliw tayo ng Diyos sa lahat ng ating kapighatian upang maibahagi rin natin ang aliw na iyon sa iba. Pangalawang Korinto, versikulo 1 talata 4. Ibig sabihin, ang mga luha natin ngayon hindi masasayang kapag pinayagan nating yakapin tayo ng Diyos sa gitna ng ating pag-iyak. Darating ang panahon na gagamitin niya mismo ang ating sugatang puso upang yakapin ang iba. Baka ngayon ikaw ang umiiyak, pero bukas baka ikaw na ang magiging boses ng pag-asa sa kaibigan mong dumadaan naman sa sarili niyang pagsabog sa buhay. Balikan natin ang simbahan sa Damasco. Matapos ang ingay ng pagsabog, sumunod ang ingay ng mga ambulansya. Sigaw ng mga tao pagdating ng mga rescuer. Ilang oras, araw, linggo ang lumipas. May mga libing, may mga lamay, may mga pamilyang magdamag na nagbabantay sa ospital. Pero kasabay niyan, may mga tao ring nagtipon upang manalangin, hindi para maghiganti, kundi para humingi ng awa, ng lakas, ng himala. Sa gitna ng abo, may lumilitaw na maliliit na ningas, yakap ng mga kapitbahay, libreng pagkain para sa mga pamilya, mga taong nag-aalay ng dugo, mga simbahan sa iba't ibang bansa na nagdarasal para sa kanila kahit hindi nila kilala ang mga pangalan. Ito ang hiwaga ng katawan ni Kristo. Kahit magkakalayo sa kultura, wika at bansa, kapag may isang bahagi na nasasaktan, kasama silang lahat na nakararamdam. Ang sabi sa Biblia, kapag nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan din ang buong katawan. Kapag pinararangalan ang isang bahagi, nakikigalak ang lahat. Hindi man natin banggitin ang eksaktong talata,
Ramdam natin ito sa tuwing may balitang trahedya at bigla na lang tayong napapatigil at napapadasal. Kung tutuusin, hindi lang mga biktima ang nasa gitna ng laban. Tayong lahat, sapagkat sa harap ng ganitong karahasan, tinatanong ng Diyos ang bawat isa sa atin, ano ang magiging tugon mo? Galit ba na uuwi sa puot at paghamak sa ibang lahi, ibang relihiyon, ibang bansa? O pag-ibig na kakaiba, hindi natural kundi galing sa Espiritu Santo? May sinabi si Jesus na sobrang hirap sundin, pero napakahalaga sa ganitong mga panahon. Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ang mga umuusig sa inyo. Mateo, versikulo 5 talata 44. Mahirap, hindi ba? Paano mo mamahalin ang taong gumawa ng ganoong karahasan? Paano mo ipagdarasal ang mga kamay na may kasalanan sa dugo ng iyong mahal sa buhay kung sa sarili lang nating kakayahan imposibleng mangyari iyan? Pero si Jesus mismo ang nagpakita nito. Sa krus nang sinasaktan siya, ipinako, pinagtatawanan. Ang panalangin niya, patawarin sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi niya sinabing tama ang ginawa nila. Hindi niya minaliit ang sakit, pero pinili niyang magpatawad. Hindi nangangahulugang kapag pinili nating magmahal at magpatawad, tinatanggap na natin o kinukonsinti ang kasamaan. Hindi. Bahagi pa rin ng kalooban ng Diyos ang hustisya, ang katotohanan at ang pagtatanggol sa mga mahihina. Ang ibig lang sabihin, hindi natin hinahayaan na lamunin ng puot ang ating puso. Hindi natin hinahayaan na tayo rin ay maging kasangkapan ng kasamaan sa pamamagitan ng walang humpay na galit at paghahangad na makapanakit pabalik. Sa dulo, ang pakikibaka natin ay hindi lamang laban sa mga taong gumagawa ng kasamaan, kundi laban sa espiritual na puwersa sa likod ng kasamaan, ang kasalanan, ang takot, ang kasakiman, ang pagkabulag sa katotohanan. At sa laban na iyon, hindi baril, hindi bomba, hindi mura ang sandata natin, kundi panalangin, pag-ibig at pagsunod kay Kristo. Baka may nagsasabi sa iyo ngayon, wala nang saysay ang panalangin. Pero ang totoo, sa mga lugar na gaya ng sinabugan na simbahang iyon, panalangin ang unang hinawakan ng mga tao. Hawak nila ang kamay ng isa't isa habang umiiyak, humihingi ng lakas, kumakapit sa kaalamang hindi doon nagtatapos ang kwento. May isang talata sa Biblia na nagsasabing, papahirin ng Diyos ang bawat luha. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagluha at sakit. Pahayag, versikulo 21 talata 4. Ganyan ang pangakong hawak ng mga pamilyang naulila. Kahit hindi agad gumagaan ang pakiramdam nila, kahit ang araw-araw ay puno ng kulang at pangungulila, may pag-asang lampas sa libingan. Sa paningin ng Diyos, hindi nawawala sa Kanya ang kahit isang luha. May araw na ibabangon niya ang lahat ng tumitiwala sa Kanya at magkikita-kita muli ang mga nagmahal sa Kanya. Ngayon gusto kong ilapit sa iyo ang usaping ito. Baka iniisip mo, ang layo naman ng Damasco sa akin. Hindi ko sila kilala, hindi nila ako kilala. Pero ang katanungan, hindi lang tungkol sa lokasyon. Ang tanong, ano ang ginagawa ng balitang ito sa puso mo? Pinalalamig ka ba nito? Nasasanay ka na lang ba sa karahasan? O hinahayaan mong hipuin ng Diyos ang konsensya mo na mayroong masama sa mundong ito na hindi kayang ayusin ng tao lamang at kailangan natin siyang lahat? Baka may sarili ka ring pagsabog sa buhay. Magulang na naghiwalay, kaibigang nagtraidor, pangarap na biglang gumuho, kalayaang nawala dahil sa kasalanan. Sa harap ng lahat ng iyon, gusto kong sabihin sa iyo, kasama ka sa panalangin na ito. Hindi kinakailangang literal kang nasa gitna ng giyera para masabing basag ang puso mo. At tulad ng mga kapatid natin sa Damasco, malapit din ang Diyos sa iyo. Malapit ang Panginoon sa mga pusong wasak at tinutulungan niya
ang mga espiritong durog. Awit versikulo 30 4:18. Kung nanonood ka ngayon at pakiramdam mo ay wala ng pag-asa, nais kong ipaalala. Si Jesus ay hindi lamang Diyos na mataas at malayo. Siya ay Diyos na bumaba, nagkatawang tao, naranasan ang sakit, pagtatakwil, pagkakanulo at kamatayan. Alam niya kung ano ang pakiramdam na masaktan ng hindi karapat-dapat. Kaya kapag sumisigaw ang puso mong hindi ito makatarungan, naiintindihan niya. At higit pa roon, siya ang unang nag-alay ng sarili para mabayaran ang kasalanan ng sanlibutan at magbukas ng pintuan ng kaligtasan sa lahat ng sasampalataya. Sa gitna ng trahedya, may dalawang larawan na pwede mong piliing pagtuunan ng pansin. Una, ang larawan ng pagsabog, usok, takot, sigaw. Pangalawa, ang larawan ni Kristo sa krus, dugo, pako at pag-ibig, na hindi kailanman bumitaw. Ang unang larawan ay gawa ng tao, bunga ng kasalanan at kasamaan. Ang ikalawa ay gawa ng Diyos, bunga ng kanyang habag at biyaya. Hindi niya agad na inalis ang lahat ng hirap sa mundo, pero inilagay niya ang kanyang sarili sa gitna ng lahat para bigyan tayo ng bagong pag-asa. Sabi ko kanina, hindi natin kayang magmahal ng kaaway sa sarili nating lakas. Hindi natin kayang umasa pa kapag sunod-sunod ang malas at trahedya. Hindi natin kayang magpatawad ng totoo kung sa puso natin ay puro galit. Kaya mahalaga na hindi lang natin kilalanin ang Diyos sa isip, kundi tanggapin siya sa puso. Ang relihiyon na wala ang buhay na Kristo ay magiging patay na tradisyon lamang. Pero kapag siya mismo ang pumasok at nanahan sa puso mo, nagiging posible ang mga imposible. Pag-ibig kung saan may poot, pag-asa kung saan may desperasyon, liwanag kung saan may kadiliman. Sa susunod na mga sandali, nais kitang anyayahan na huwag lang manatiling tagapakinig. Hayaan mong ang narinig mo ngayon ay maging simula ng isang personal na paglapit mo sa Diyos. Maaari kang magsabi sa Kanya ng ganito, Panginoon, hindi ko naiintindihan ang lahat. Natatakot ako sa mga balita, napapagod ako sa problema ko, pero naniniwala akong hindi ka malayo. Lumalapit ako sa iyo, aliwin mo ang puso ko, baguhin mo ang buhay ko at gamitin mo ako para maging daluyan ng pag-asa sa iba. May isa pang talata na gusto kong iwan sa iyo bago tayo magtapos sa bahaging ito ng ating pagninilay. Inaaliw tayo ng Diyos para maaliw natin ang iba. 2 Korinto, versikulo 1, talata 4. Ibig sabihin, hindi natatapos sa atin ang biyaya. Kung paano siya kumilos sa puso mo habang nanonood ka nito. Balang araw, magagamit niya ang kwento mo para hawakan din ang puso ng iba. At para sa mga biktima ng trahedya sa simbahan sa Damasco, mga pangalang hindi natin alam, mga mukhang hindi natin nakita, pipiliin nating hindi sila tratuhing bilang lang. Sa bawat panalangin, maalala natin na may mga kapatid tayo sa iba't ibang sulok ng mundo na dumaraan sa hirap at mayroon tayong pribilehiyong ipagdasal sila. Kapag ginagawa natin ito, hindi nasasayang ang ating oras. Nakikibahagi tayo sa gawa ng Diyos sa mundo. Sa pagtatapos ng mensaheng ito, hahayaan kong manatiling bukas ang tanong sa puso mo, ano ang tugon ko sa harap ng ganitong karahasan? Hahayaan ko bang lamunin ako ng takot at puot o hahayaan kong punuin ako ng pag-ibig at kapayapaan ni Kristo? Walang pilitan dito. Ito ay imbitasyon at habang iniisip mo ang sagot, tandaan mo, may Diyos na hindi natutulog, hindi nawawala at hindi sumusuko sa atin. Marami pa tayong hindi na pag-uusapan. Paano natin maipapakita ang pag-asa sa araw-araw? Paano kung tayo mismo ang direktang maapektuhan ng ganitong uri ng trahedya? Paano tayo magtataguyod ng kapayapaan sa mundong puno ng karahasan? Sa pagpapatuloy ng iyong paglalakbay kasama ang Diyos, hayaang ang lahat ng luha, tanong
at sigaw ay dalhin mo sa Kanya, sapagkat sa Kanya walang luhang sayang at walang kuwento ng buhay na hindi niya kayang baguhin. Kapag iniisip natin ang lahat ng ito, may isa pang mahalagang tanong na dapat harapin. Ano ngayon ang gagawin natin sa pag-asang natanggap natin? Hindi sapat na maantig lang tayo habang pinapakinggan ng kwento, tapos pagkatapos ng video ay balik na ulit sa dati, parang walang nangyari. Ang bawat balita ng karahasan, tulad ng pagsabog sa simbahan sa Damasco, ay parang alarm clock na ginigising ang natutulog nating puso. Ginigising tayo hindi para lamunin ng takot, kundi para mamuhay ng mas may saysay, mas malapit sa Diyos at mas may malasakit sa kapwa. Kung tutuusin, maraming pwedeng maging reaksyon ng tao kapag nakakarinig ng ganitong mga balita. May mga nagsasara ng puso, sinasabi sa sarili, basta ako, safe ako, bahala na sila sa buhay nila. May iba namang nabaon sa takot, ayaw nang lumabas, ayaw nang magtiwala, ayaw nang magmahal. Pero may isa pang daan, ang daan ni Kristo. Ito ang landas ng pag-ibig sa gitna ng panganib, ng pananampalataya sa gitna ng pag-aalinlangan at ng pag-asa sa gitna ng abo. Hindi nito ibig sabihin ng magpapaka-superhero tayo o maglalakas loob ng padalos-dalos. Ang ibig lang sabihin, hindi natin hinahayaan na ang takot ang magdikta kung sino tayo. Naalala mo ba nang sinabi ni Jesus na tayo ang ilaw ng sanlibutan? Sabi sa Mateo versikulo 5 talata 14, tinawag tayong ilaw sa isang mundong madilim. Hindi niya sinabi, kung minsan ilaw kayo, kung minsan hindi. Ilaw tayo, lalo na kapag mas madilim at saan ba mas kita ang ilaw. Hindi sa araw, kundi sa gabi. Kapag dumadami ang balitang kagaya ng pagsabog sa simbahan, pagpatay, giyera, pandaraya, korupsyon, mas lalong kailangan ang mga taong handang magliwanag sa simpleng pero tapat na paraan, sa panalangin, sa kabutihan, sa pag-ibig, at sa katapatan sa Diyos. Siguro iniisip mo, simpleng tao lang ako. Wala naman akong magagawa sa malalaking problema ng mundo. Hindi ko kayang pigilan ang mga bomba, giyera o terorismo. Totoo, hindi mo kayang pigilan lahat, pero may magagawa ka. Noong tumingin ang Diyos sa mundo, hindi niya sinabi, masyadong malala, wala na akong magagawa. Sa halip, nagpadala siya ng anak upang iligtas ang sanlibutan. Sabi sa 1 versikulo 3 talata 16, minahal ng Diyos ang sanlibutan ng gayon na lamang, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung sa tingin mo maliit ka, tandaan mo, ang isang kandila kaya nitong pawiin ang takot ng isang batang natutulog sa madilim na kwarto. Ang isang taimtim na panalangin kaya nitong magbukas ng pintuan ng himala sa buhay ng isang taong desperado. Ang isang mensahe ng pag-asa sa chat kaya nitong pigilan ang isang kaibigan na tuluyang sumuko. Hindi mo man mapigilan ang lahat ng pagsabog sa mundo, pero pwede mong pigilan ang pagsabog ng puot sa sariling puso at sa puso ng iba sa pamamagitan ng kabutihang galing kay Kristo. Ngayon, isipin natin ang mga naiwan pagkatapos ng trahedya, ang mga balo, mga ulila, mga sugatang nasa ospital. Habang tumatagal, unti-unti ring bumabalik sa normal ang mundo. Mababalitaan mo ang balita ng ilang araw, tapos may panibagong headline na naman, panibagong iskandalo, panibagong kilig na show, panibagong viral na video. Pero para sa kanila, hindi ganun kadaling mag-move on. Kagaya ng kapag may mahal kang namatay, tapos pagkatapos ng libing, napipilitan kang bumalik sa klase, sa trabaho, sa gawaing bahay, pero sa loob mo, parang huminto pa rin ang oras. Doon natin makikita kung gaano kahalaga ang mga Kristiyanong handang maging kasama sa pagdadalamhati. Hindi kailangan ng magarbong salita. Minsan simpleng presensya lang.
Isang yakap, isang tahimik na upo sa tabi, isang nandito lang ako, ipagpipray kita na hindi lang salita, kundi totoo mong ginagawa. Sabi sa Roma versikulo 12, talata 15, makiiyak tayo sa mga umiiyak at makigalak sa mga nagagalak. Ibig sabihin, tinatawag tayo ng Diyos hindi lang para mag-preach, kundi para makiramay ng totoo. Bahagi ng pakikiramay ang pananalangin. Maaring isipin ng iba, ano ba naman ang panalangin lang? Pero sa Biblia, paulit-ulit tayong inaalalahanan na huwag ipagwalang bahala ang kapangyarihan nito. Sabi sa Pilipos versikulo 4, talata 6, huwag tayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pagpapasalamat ay ipaalam natin sa Diyos ang ating mga kahilingan. Kapag nananalangin tayo para sa mga biktima, sa mga pamilya nila at maging sa mga taong nagpakalat ng karahasan, hindi ito maliit na bagay. Ito ay pakikiisa sa puso ng Diyos. Maaari kang magsimulang magdasal ng simple. Panginoon, inaangat ko sa iyo ang mga simbahan na nasa panganib. Inaangat ko sa iyo ang mga pamilya na nawala ng mahal sa buhay. Inaangat ko rin ang sarili kong puso na madaling matakot at magalit. Bigyan mo kami ng kapayapaan na galing sa iyo. Hindi kailangang maging magarbo ang panalangin. Ang mahalaga, totoo itong nanggagaling sa puso. Tandaan natin, ang Diyos ay nakikinig, hindi dahil magaling tayong magsalita, kundi dahil mahal niya tayo. Bahagi rin ng ating tugon ang pagiging tagapagdala ng katotohanan. Sa panahon ngayon, mabilis kumalat ang mali at mapanirang impormasyon. Isang maling click, isang mapanirang post, at pwede na tayong maging kasangkapan ng puot kahit hindi natin sinasadya. Kapag may balita ng karahasan tulad ng pagsabog sa simbahan, uso ang pagbato ng salita laban sa buong lahi, buong relihiyon, buong bansa. Pero tandaan natin, hindi lahat ay pare-pareho. Hindi lahat ng nasa isang grupo ay kasali sa kasalanan ng iilan. Kapag pinag-generalize natin, nagiging bahagi tayo ng problema. Bilang mga tagasunod ni Kristo, tinawag tayong maging maingat sa salita. Sabi sa Efeso versikulo 4, talata 20, dapat ang lumalabas sa bibig natin ay yaong nakakapagpatibay at naaayon sa pangangailangan upang makinabang ang mga nakikinig. Kaya bago mag-share ng galit na post o magkomento ng mapanirang salita, tanungin natin ang sarili, makakatulong ba ito? Magdadala ba ito ng liwanag o magpapalala ng dilim? Hindi ibig sabihin ito na hindi na tayo magsasabi ng totoo, pero sinisiguro natin na ang paraan ng pagsasabi natin ay puno pa rin ng biyaya at pag-ibig. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang napakahirap na utos ni Jesus, ang magpatawad. Kapag naririnig natin ang salitang patawarin mo, lalo na kung sobrang bigat ng kasalanan ng iba, parang imposibleng utos, paano mo patatawarin ang taong kumitil ng buhay ng inosente? Paano mo patatawarin ang taong nagwasak ng pamilya? Muli, hindi ito nagagawa sa sarili nating lakas. Pero tandaan, ang tawag magpatawad ay hindi nangangahulugang kalimutan ang hustisya o sabihing tama ang ginawa nila. Ang ibig sabihin, ibinibigay natin sa Diyos ang karapatang humusga ng ganap at hindi natin hinahayaan na ang puot ang maging hari ng puso natin. Sinasabi sa Roma versikulo 12, talata 20, na huwag tayong padaig sa kasamaan, kundi daigin natin ang kasamaan sa pamamagitan ng kabutihan. Hindi madaling lunukin iyan. Pero isipin mo, kung sasagot tayo ng karahasan sa karahasan, puot sa huli, lahat talo. Pero kung pipiliin nating manatiling nakaugat kay Kristo, pwede tayong maging kakaiba sa mundong puno ng paghihiganti. Maaaring hindi ibig sabihin na magiging malambot tayo sa kasalanan. Pwede pa rin tayong
manindigan sa hustisya, sumuporta sa tama, at sa mga batas na nagpoprotekta sa mga inosente. Pero ang puso natin ay hindi sinasakop ng inggit, galit at mapanirang pagnanasa. Siguro sasabihin mo, hindi ko kaya. At alam mo, tama ka kung sarili lang nating lakas ang basehan. Kaya nga kailangan natin si Jesus hindi lang bilang tiket sa langit, kundi bilang Panginoon ng pang-araw-araw na buhay. Siya ang nagbibigay ng bagong puso, bagong isip, bagong direksyon. Sabi sa 2 Korinto, versikulo 5 talata 17, kung ang sino man ay kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na, narito, ang lahat ay naging bago. Kaya sa gitna ng mga balita, ng pagsabog, giyera at karahasan, may magandang balita para aring mas malakas kaysa lahat ng iyon. Si Jesus ay nabuhay na mag-uli. Ibig sabihin, hindi ang kamatayan ang huling salita, hindi ang takot, hindi ang kasamaan. Oo, nagiging totoo sa atin ang pighati at pagkawasak, pero mas totoo ang kapangyarihan niya na bumuhay, mag-ayos at magpatawad. Kung paano niyang tinalo ang kamatayan sa krus at sa walang lamang libingan. Kaya rin niyang talunin ang kamatayan sa loob ng puso mo, ang kawalan ng pag-asa, ang pagkamuhi, ang matinding pagkalito. Ngayon isipin natin paano natin maisa sa buhay ang pag-asang ito sa ordinaryong araw. Hindi naman araw-araw may balitang pagsabog sa TV, pero araw-araw tayong humaharap sa maliliit na pagpili. Kapag may kaklase kang iinaapi, lalapit ka ba o magbubulag-bulagan? Kapag may kapitbahay na hirap sa buhay, makikialam ka ba sa mabuting paraan o mananahimik na lang? Kapag may kaibigang nagkukwento ng sakit niya, makikinig ka ba ng totoo o ididismiss mo lang bilang drama? Sa bawat sitwasyon, may pagkakataon kang maging liwanag. Maaari kang magsimulang magtanong kay Lord araw-araw, sino ang pwede kong mahalin ngayon? Kanino ako pwedeng maging daluyan ng pag-asa? Baka hindi mo namamalayan. Sa simpleng pagyakap sa kaibigang umiiyak, pagiging tapat sa mga maliit na bagay, sa paghingi mo ng tawad kapag nagkamali ka. Unti-unti nang kumikilos ang Diyos sa pamamagitan mo. Hindi palaging malalaking himala ang sukatan. Kadalasan, nasa mga tahimik na hakbang nakatago ang pinakamalaking pagbabago. Kasabay nito, huwag mong kalimutan ang sarili mong puso. Baka sa sobrang pag-aalala sa mundo, nakakalimutan mong alagaan ang relasyon mo sa Diyos. Ang pagiging ilaw ay hindi galing sa sariling ningning. Galing ito sa liwanag na natatanggap natin mula sa Panginoon. Parang buwan na walang sariling liwanag kundi refleksyon lang ng araw. Kung malayo tayo kay Kristo, mauubos tayo. Kaya mahalaga ang panalangin, pagbabasa at pagninilay sa salita ng Diyos at pakikibahagi sa komunidad ng pananampalataya. Kung wala ka pang komunidad, walang church o cell group kung saan ka nakakaranas ng tunay na samahan, maaari mong isama iyan sa panalangin mo. Sabihin mo, Panginoon, tulungan mo akong makahanap ng mga taong seryosong umiibig sa iyo na makakasama ko sa paglakad sa pananampalataya. Hindi perpekto ang simbahan at oo, may mga pagkakataon ding nasasaktan tayo sa loob ng mismong komunidad, pero tandaan, hindi sumuko si Kristo sa simbahan. Kaya huwag ka ring sumuko sa paghahanap ng lugar kung saan kanya gustong itanim. Habang iniisip mo ang lahat ng ito, gusto kitang tanungin ng personal, kumusta ang puso mo sa harap ng mga balita ng karahasan? Nasanay ka na ba o nasasaktan ka pa rin? Natatakot ka ba para sa kinabukasan? O napupuno ka ng pag-asang galing sa Diyos? Hindi masamang amining takot tayo o nalilito o napapagod. Sa katunayan, doon nagsisimulang kumilos ang Diyos kapag inamin nating hindi natin kaya at lumapit tayo sa Kanya ng buong puso. Maaari kang gumawa ng isang simpleng hakbang ngayon. Pagkatapos ng video na ito,
Maglaan ka ng ilang minuto sa katahimikan. I-off mo muna ang mga notification, isarado ang ibang apps. Sabihin mo sa Diyos, kahit pabulong lang, Panginoon, naririnig mo ang balita sa mundo. Nakikita mo ang gulo, pati na rin ang gulo sa puso ko. Hindi ko ito kayang dalhin mag-isa. Inaabot ko ang kamay ko sa iyo. Turuan mo akong maniwala, magtiwala at magmahal sa gitna ng kadiliman. At kung sa palagay mo, malayo ka na sa Diyos, baka matagal ka nang hindi nagdarasal, baka may kasalanang paulit-ulit mong ginagawa, baka pakiramdam mo hindi ka nakarapat-dapat, may magandang balita. Walang sino mang masyadong malayo para kay Jesus. Siya mismo ang nagsabi na naparito siya upang hanapin at iligtas ang nawala. Sabi sa Lucas versikulo 11 talata 11, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Kung feeling mo ikaw iyon, ikaw ang nawala, ikaw ang ligaw, pwede kang umuwi sa Kanya ngayon. Hindi ito tungkol sa relihiyon lang. Ito ay tungkol sa relasyon. Relasyon sa Diyos na hindi nawawala kahit may pagsabog, kahit may giyera, kahit may personal na bagyo sa buhay mo. Kapag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi nangangahulugang mawawala na lahat ng problema. Pero may kasama ka na to sa bawat laban. May kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo at hindi rin kayang bawiin ng mundo. Sa pagtatapos, balikan natin ang larawang iyon. Isang simbahan sa Damasco na nasira dahil sa karahasan. Sa mata ng tao, tila iyon ay larawan ng pagkatalo. Pero sa mata ng Diyos, hindi doon nagtatapos ang kwento. Ang dugo ng mga inosenteng naapektuhan, ang luha ng mga naulila, ang sigaw ng mga sugatan, lahat ito ay naririnig niya. At sa mga puso ng mga nananatiling kumakapit sa Kanya, may apoy ng pananampalataya na hindi mapapatay ng kahit anong pagsabog. Ikaw, nasaan ka sa larawang iyon? Nakatayo ka ba sa malayo, nanonood lang? O handa kang lumapit sa Diyos, magpaapoy muli sa Kanya at sabihin, Panginoon, narito ako. Hindi ako perpekto, hindi ako malakas, pero nais kong maging ilaw mo sa mundong ito. Kung o ang sagot ng puso mo, manalangin tayo sa simpleng paraan. Panginoong Jesus, salamat dahil nakikita mo ang lahat ng sugat sa mundo, pati na rin ang sugat sa puso ko. Hindi ko naintindihan ang lahat ng nangyayari, pero naniniwala akong ikaw ay mabuti at ikaw ay makapangyarihan. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Linisin mo ako, baguhin mo ako at gamitin mo ako bilang ilaw at asin sa mundong ito. Punuin mo ako ng pag-ibig na galing sa iyo upang sa harap ng karahasan at kadiliman, makapagdala ako ng pag-asa. Sa iyo ko'y pinagkakatiwala ang mga biktima ng karahasan, ang kanilang mga pamilya at ang kinabukasan ng mundong ito sa ngalan mo. Amen. Kung taos-puso mong hiningi iyan, magsisimula ang isang bagong kabanata sa buhay mo. Hindi ibig sabihin agad-agad ay magbabago ang lahat sa paligid mo. Pero sigurado akong kumikilos na ang Diyos sa loob mo. Kaya sa bawat balita ng trahedya na maririnig mo, huwag ka lang matakot. Maalala mo sana na may Diyos na nagmamahal at may anak siya sa mundong ito. Ikaw isang anak na maaring magdala ng liwanag kahit sa pinakamadilim na lugar.